Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, sa pagtatapos ng kalendaryong liturhiko, tayo'y muling pinaaalalahanan na ang buong taon na ating pananampalataya ay umiikot sa isang katotohanang hindi nagbabago. Si Jesus ang Hari ng Sanlibutan at Hari ng ating mga puso, habang nililingon natin ang mga biyayang ipinagkaloob ng Panginoon. Hinihiling din natin ang grasya upang lalo niyang pagharian ang ating buhay, ang ating mga isip, salita at gawa. Naway sa pagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari, maging handa tayo na sundin ang kanyang kalooban, maglingkod ng may kababaang loob at maging saksi ng kanyang pag-ibig sa ating kapwa. At upang tayo'y maging marapat sa banal na sakripisyo sa katahimikan ng ating puso, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan at ihingi ito ng kapatawaran. Ikaw na isinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw na tumatawag sa mga makasalanan, Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na minamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at magpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami ay laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawalang Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta agad sa Hebron at doon ay nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel." Ang salita ng Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawid sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos, nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang magandang motto sa buhay, falling down does not make one a failure. Staying down does. Pag nadapa, bumangon. Pag nalugmok, tumayo. Pag nabigo, umasa. Ito rin po yung makikita natin sa ating ebanghelyo sa pagkatao ng magnanakaw na nasa tabi ni Jesus. Nakita natin yung pagnanais ng isang taong bumangon muli at bumawi sa maraming pagkakamali niya sa buhay. Paano niya nagawa ito nang may lakas ng loob sa kabila ng kahinaan ng kanyang katawan? Natuklasan niya, napagtanto niya na ang taong nasa kanyang tabi ay isang kinikilalang hari na hindi mapanghusga, kundi mapagpatawad. Isang hari na handang umalalay sa kanyang pagbangon. Ngayong kapistahan ni Jesus na Kristong Hari, hudyat din po ng pagtatapos ng taong liturhiko. Ano ba yung uri ng paghaharing ito? Ang isang hari pinagpipitaganan at iginagalang ng mga tao, kapalit ng paniniwalang pamumunuan sila nito ng may katarungan at pag-aaruga. Isang hari sa wikang Ingles dapat maging isang gracious king. Doon siya makakakuha ng respeto at pagsunod sa kanyang mga nasasakupan. Ito marahil ang nakita at nadama ng magnanakaw na nasa kanyang tabi, kaya nasabi nitong, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Alam niyo po, trivia lang, noong naging Santo Papa si Pope Francis, kaya hindi siya nanirahan sa palasyong pang Santo Papa kasi gusto niyang tularan ang halimbawa ni Jesus. Kasi ang tingin pa rin sa hari na susunod, yung basta nag-utos, utos ng hari, hindi mababali. Lagana po yan sa simbahan kasi, yung clericalism. Kaya nga inalis niya yung gagawing Monsignor.
Parang propesyon, hagdan ng karangalan, samantalang ang karangalan sa simbahan, paglilingkod. Yan po ang ginawa ni Francisco na dating Santo Papa. Kaya nga tunay ngang si Jesus na hating hari ay pinuno ng kagandahang loob. Kaya nga napakabait ni Pope Francis pero napakahigpit. Sa kanya nagsimula na magkaroon ng strike one, tanggal ang isang pari. At kapag walang ginawa ang obispo ang tatanggalin niya. Pero gayon pa man, para sa atin, Jesus is a gracious King. Siyang dapat nating sundan. Kung kaya't wala rin po tayong dapat katakutan kung tatawagin na niya tayong tumayo sa kanyang harapan at magsulit ng ating buhay. Manginig tayo sa takot kung tayo ay nagpabaya at natagpuan niyang hindi handa. Kaya nga't sa muling pagbabalik ni Kristong Hari, inaasahan po tayong paghandaang mabuti yung kanyang pagdating. Paghandaan natin ito sa pamamagitan ng isang mabuting pamumuhay at tapat na paglilingkod sa kapwa. Si Kristong Hari ay hari sapagkat bukas palad ang kanyang paglilingkod na walang tinatangi at pinipili, paglilingkod na nakatuon sa ikabubuti ng iba at hindi ng sarili, paglilingkod ng isang tunay na servant leader. Hinihintay nating lahat ang kanyang muling pagbabalik. Darating muli ang ating hari. Paghandaan natin ang araw na ito. Muli, ang Diyos ay nag-aanyaya sa ating pumasok at makibahagi sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, nais niyang magpasakop tayo sa kanyang paghahari. Masasabi ko bang tunay na akong pinaghaharian ng Diyos? Kung sakasakaling mas marami ang ating pagkadapa sa ating buhay, sa ating pagiging Kristiyano, huwag po tayong masiraan ng loob. Naririto ang kwento ng pagbangon. At lagi nating tatandaan, lagi tayong may tinatawag na pagbangon. Amen. Tumayo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang may katlong araw na buhay na magli, magkasalanan, naglaklak sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Natitipon bilang mag-anak ng Diyos ngayong dakilang kapistahan ni Kristong ating Hari at Hari ng Sanlibutan. Tayo'y maghain ng ating mga kahilingan sa Panginoon para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan at ng ating sari-sarili. Tugon natin, Panginoon, pagharian mo kami. Para sa simbahan, ang katawan ni Kristo, nawa siya'y maging tunay na kasangkapan ng makaharing paglilingkod ni Kristo sa lahat ng tao sa pagtataguyod ng kapayapaan, pakikipagtulungan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa Santo Papa, sa mga obispo at kaparian,
Nawa manatili silang tapat sa kanilang pangakong maglingkod ng buong kababaang loob at katapatan ni Kristo sa mahihirap at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga nagsisikap upang maging buhay na katunayan ang pagiging hari ni Kristo, magtagumpay nawa sila sa kanilang pagsisikap na maghatid ng pagmamahal ni Jesus sa lahat ng kultura at tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng nagpapahalaga at namumuhay ng labag sa mga pangaral ni Kristo, nawa tulad ng nagsisising magnanakaw, makilala nila ang kanilang pagkakasala at maging lubos na tapat kay Jesus, ang tunay nating hari. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway masaksihan nila ang kagalakan at kapayapaan sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Taimtim po nating idalangin ang ating mga natatanging kahilingan. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Jesus parang maging aming hari ng habag at pagmamahal. Pagindapatin mong kami sa gayong kadakilang hari, ay gawin mo kaming mga sugo ng kanyang pagmamahal sa lahat. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus, na iyong anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng panghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa at ni Rufino ang aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasado sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco ay magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang ating pagdiriwang, tanggapin natin ang kapayapaan ni Kristo. Lumuhod po tayo.